Nice, good everyone. Ay, ano yung ilaw? Wala tayong magagawa ngayon. So, wala tayong videos. Ilang weeks nang pahinga ng videos natin. Wala tayong magamit na videos. So, mukha muna natin yung ating gamitin. Yan. Sana hindi kayo manawa sa aking pagmumukha. Huwag niyo na lang tingnan yung mukha. Kakagiliwan nyo na lang. Kasi wala tayong luto, wala tayong ma-content. So, ito muna tayo. Unboxing onion. Unboxing. Tawag dito. So, di ba, gaya-gaya na lang tayo. Unboxing onion. Oh, yan. Magkano lang dito? 660. So, wala pang 1 dinar. Sa Pilipinas, siguro ito, magkano yung kilo sa Pinas? Dito may ano dito ha, may kunting kwentuhan muna tayo. Dito may gera. Hindi naman totally gera. Kumbaga, nagbubumbahan yung US sa Iran, no? Andito tayo ngayon sa Kuwait. So, ito, 660 pesos. So, palagay natin in palitan ngayon is 197 sa 1 dinar. So, ito, ang halaga nito, mga siguro nasa 140 o 150 sa Philippine money. Kasi ang 1 dinar is 197. Palagay natin 200. So, siguro ito higit kalahati or 3/4, mga nasa 150, 160, 170. Ganyan lang siya ang presyo sa Pinas. Ay presyo sa kung equivalent natin sa piso. So, walang anong tawag ba yun sa Pinas? Walang ano dito, price increase. Pero dito yung tinatamaan nung ano ha, dito yung merong problema na bansa kasi syempre thankful tayo na safety tayo dito. Pero ito yung bansa na tinitira ng Iran kapag ano sila ng US, di ba? So, everyday tayo dito may alert. As usual na sa amin. Pero, syempre, alam mo yun yung sa mga palainom kape dyan, bawasan nyo ng pag-inom ng kape para hindi tayo nervyusin. Para hindi tayo maging nervyos ba pag nakarinig tayo ng putok, ng siren. Pero pag madaling araw nagsiren, talagang kilig to the bones ang kilig to the bones. Kilig to the bones talaga yung maramdaman mo na, oh, shock. Yan na naman. May siren, so it means may paparating na hindi natin inaasahan. May lumilipad sa ating himpapawid. So, thankful sa ating mga military dito na sila ay nagpuprotekta. Yan po ay yung mga military dito, Kuwait militar saka US militar. Sila kasi yung pinupinserya ng Iran kapag hindi ito natigil si US. Kasi si US, kuda ng kuda sa Iran. Ngayon, si Iran ayaw naman magpakuda kay US. So, ayun, ang sinasabi is, bomba ka, bomba ako. Di, bombahanay na silang dalawa. Pero no, itawa-tawa lang natin. No? Pero, may marinig ba ako na ano, yung start kasi nung March 1 yan. Pero I think February, last week ng February nag-start na yan yung Iran ano sila ng US. So dito, parang March 1 ko naramdaman na talagang ayun na, nagbabakbakan na sila, nagtitirahan na sila ng kanilang mga missile, ng mga kung ano-ano pa dyan na pinapalipad nila sa himpapawid para bumagsak sa lugar na pinupunteriya nila. So, March 1, yun talaga yung time na before noon, may narinig na kaming ano, yung siren ng Kuwait. Pag pinasiren kasi nila yun, ibig sabihin, merong hindi maganda na darating ba. Like, ganyan, gera. So, pinatunog yun. Then, nagluluto ako dito sa kusina. At syempre, yung mga tao, tulog pa sa time na yun. Nagluluto tayo sa kusina, no? Ang narinig ko lang, yung alam nyo yung tunog ng helicopter pag dumaan sa bubong ng bahay nyo.
Yun yung tunog, tapos after 1 minute, boosh. Ganun lang. Tapos dito lang, kabilang ano lang namin pala. Kumbaga, kung sa Pilipinas is yung karatig baryo mo lang or kabilang barangay mo lang yung nasabugan. Kasi yung time na yun, parang yun siya yung namintis na hindi napaputok sa taas. So, nakabagsak siya sa baba. Pero thankful pa rin tayo, no, at safe tayo dito. Saka salamat tayo sa ano. Ba't ba napunta dito yung ating pinto? Ito lang naman kasi gagawa ako ng sibuyas. At mukha ko ang inyong nakikita. Kaya yun. So hanggang ngayon, around so March, April, no, parang nagpahinga nung May or June, something ganyan. Parang wala naman, umukay na, nag-ceasefire na ba. Tapos alam nyo, katapusan ng June ulit, hanggang ngayong July, ay nung June, oo, tumigil din nung June, pero alam nyo yung paminsan-minsan, once a week, or every 2 weeks, may ganyan, maririnig na naman kayo na alert sa cellphone nyo. Tapos, sa amin kasi kulog yung kwarto namin dito, kaya hindi namin naririnig kapag nagsirin yung kwae. Pag pinasirin yung tunog. So, hindi natin masyado maririnig pag hindi tayo nagbukas ng pintuan ng ating CR kasi nasa baba po kami. Nasa baba yung kwarto namin. So, kulog kami. Then, malalaman nyo na lang pag may alert, ganyan. Tapos yun na. Kapag malapit dito yung sumasabog sa taas, maririnig mo. Kasi dumadagundong yung bahay, dumadagundong. Ito, yung pader, maririnig mo talagang diba? Yung kasi hindi naman basta-basta yung pinapasabog na bomba lang, ganun. Missile kasi talaga. Tapos yun, natapos na natin yung unboxing ng ating onion. Tapos ngayon guys, akala namin wala na. So nagpahinga lang pala yun. Nagpahinga lang sila. Tapos ngayon, nag-uumpisa na naman. Pero thankful pa rin tayo no, na safety tayo sa lugar na ito kasi kung halimbawa 100, 200 pinapalipad na missile, thankful pa rin tayo talaga sa Panginoon. Kaya prayers talaga yung the best. Kahit saan ka man magpunta, ano man ang problema mo, ano man kinakaharap mo, si Lord lang talaga yung bahala sa atin. Saka prayers talaga sa Kanya. Kasi alam nyo no, nung time na yun, syempre, sino ba naman ang hindi matakot? Pero kailangan mo i-relax ang sarili mo para hindi ka magkaroon ng stress, hindi ka magkaroon ng phobia, hindi ka magkaroon ng, alam nyo yun, yung sa sobrang takot mo na yung ganun mangyari sa katawan nyo. Tapos, yun din yung time tinigil ko yung pagkakape ko kasi hindi naman talaga natin maiwasan na, kahit addict tayo sa kape, ginawan ko talaga ng paraan na matigil ang pagkakape kasi once na nung time talaga yun, kahit hindi, nakakatakot siya, pero hindi ako ganun natakot. Pero ramdam mo yung phobia ba? Yung magkaroon ka ng phobia. Hindi ko alam kung anong feeling ng ganun. Na hindi ka naman usually talagang natakot. Meron, oo, pero hindi naman natin maalis sa sarili natin yun. Pero yung phobia na maramdaman mo sa katawan mo. Kasi yung time na nakarinig ako ng ganong tunog, in 1 minute, bumagsak, sabog. Tapos nakita ko paglabas ko, kasi pintuan to labas ng kusina ko, nakita ko na umulbo na yung umusbong na yung maitim na usok. Tapos maririnig mo yung mga wangwang ng ambulance, yung maririnig mo na yung mga tunog-tunog na, ayun, for emergency. Tapos iyan, kaya kanina, alam niyo ba? Saka ngayon araw-araw may tunog talaga. Hindi siya maiwasan minsan madaling araw, like alas 4, 4:30, alas 5 ng madaling araw, minsan ganyan tumutunog. Nag-a-alert yung cellphone. Pero kahapon at nung mga nakaraang araw, nag-a-alert po siya is bandang mga alas 4 ng hapon or like mga ganitong oras, hindi, mga 4 or 4:30 ng hapon, usually na naman siya tumutunog yung alert. So, it means, hindi lang madaling araw sila nagpapalipad ng missile, tuwing hapon din. So, pasalamat tayo at may mga US militar
kung tutuusin, yung pinupunteriya talaga nila is US militar kasi ang US naman talaga yung kalaban ng Iran. So, kaya lang, itong bansa na to, may US base ng militar, lalo na yung Bahrain, sa Oman, sa Qatar, yun talaga yung malapit sa Iran. So, sila talaga yung kawawa. Pero tayo, kawawa din tayo dito kasi once na mamintis, yun nga, sinabi ko, once na mamintis, talagang hindi natin hawak yung buhay natin, kaya ipasa Diyos natin lahat. Then, ganun. So, last week ba? O, last week na kasi, panibagong week na tayo eh. May namintis na isang missile. So, alam nyo ba saan siya bumagsak? Sa airport nung Kuwait siya bumagsak. So, yun. Ang ulat is may parang 60 na sugatan, tapos may 3 Pinoy na at least safe naman sila kahit papano. May mga injured pero safe sila at parang yun ang sa nabasa ko sa Kuwait News mismo. Sa legit na news ng Kuwait na i-repatriation sila tapos bigyan sila ng pangkabuhayan na lang kasi grabe ang pobya na kasi siyempre 'di ba sa airport ka, halimbawa kung sila ay uuwi, tapos yung alam nyo maraming nag-stranded ngayon na mga OFW na pabalik dito sa bansang ito kasi yun nga, delikado nga na hindi natin masabi kung habang nasa himpapawid tayo may lilipad na missile, hindi natin masabi sa lahat ng oras na safe tayo. So sana next year or sana matapos na ngayon, naway matapos na. Kasi syempre hindi lang naman tayo nag-aantay na uuwi din. Marami tayong mga kababayan, lalo na ngayon graduation ng mga anak, lalo na sa mga college. Ako may graduation din ako na ngayong katapusan. Alhamdulillah, thanks God. At magka-graduate na yung aking anak sa kolehiyo. So tapos ng ating pag-a-abroad. Gusto ko pa rin sana ipagpatuloy na mag-abroad para sa kinabukasan ng aking ibang miyembro ng pamilya, pero may kanya-kanya na silang mga asawa, sa nanay ko. So, ang isipin naman natin ngayon is single parent tayo. Kaya yun guys, patuloy natin na putol yung ating vlog kasi may pumasok. Isa tayong single parent at mayroon tayong isang anak. Ngayon, thankful kasi, thank you Lord talaga kasi patapos na po siya ng kolehiyo at gagraduate na siya ng BSHM. Yung dati pong HRM. Pero HRM pa rin naman ngayon yan. Parang inibel lang natin nila ata yung tawag. BSHM na siya ngayon. Hindi na siya BSHRM. Iyon, at nalipat tayo ng pwesto. Dito tayo sa loob na kusina na naman. At maghuhugas tayo ng ating hugasan din dyan. So, yun lang mga guys. At flex ko lang ang laki ng watermelon. Ilang kilo na siguro ito sa Pinas. So, dito napakalaki. At mura lang siya. Napakalaki talaga niya. Hindi baka move on. Ayan, ang laki guys. Ayan. So, yun guys. Thank you. Sana panoorin nyo ang ating video. Sana hindi kayo magsawang panoorin yung mukha ko. Hindi, may matutunan naman kayo sa video kong ginawa. Tsaka, ito guys. Buhay ng isang single mom na ng ibang bansa. Kaya ngayon, tapos na yung ating anak. So, ito, nagtry ako na mag-YouTube, baka sakali na kung nasa Pinas na tayo ay makapagbigay pa rin tayo sa ating nanay na senior citizen na at nag-iisa na lang din sa buhay. May pension din pero kakarampot lang naman yung pension na kukuha. So, yan guys. Thank you everyone and God bless. Sana magtuloy-tuloy itong video na aking gagawin. Salamat guys. God bless everyone.